Magaling ako. Kaya kong maligtas ang sarili ko. Kaya kong iligtas. Kasi yan ang propensity ng tao eh. Yung magyabang ba? Huwag ka na tumingin sa kaliwat kanan mo. Ganyan yung tao eh. Di ba? Ang ano talaga yung magaling ako. Kaya ko to. Kaya kong lumapit sa Diyos. Mabuti naman ako. Wala akong inaaping tao. Wala akong tinatapakan na tao. Kaya kong lumapit. Kaya kong pagpalain ng Diyos dahil mabait ako. Pamagat ng ating pag-aaralan ngayon is True Freedom in Christ. Alam niyo po ba, last January 12, June, kita nyo, June 12 ay, ano yun? Araw ng kalayaan. Diba? Isipin nyo yung Pilipinas ay meron ding kalayaan. 1898 na hanggang ngayon, 2025, almost 127 years na tayong may kalayaan. Dahil dati po, di ba, sinakop tayo ng mga ibang bansa. Pero ngayon, ito natatamo natin yung kalayaan. Dahil talagang napakasarap ng merong kalayaan. Kaya ang ating bansa ngayon ay malaya. Pwede ba natin palakpakan ang ating bansang Pilipinas? Yan. Pero hindi po ako mangangampanya, ha? Pero sinasabi ko, tayo ay nagpapasalamat dahil andito tayo, ngayon nakakapagbahagi ng salita ng Diyos. Dahil alam niyo ba, sa ibang bansa, bawal huto. Bawal ibahagi ang salita. Kundi makukulong ka, may mangyayari sa'yo, dadamputin ka. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Kaya dito sa atin, sa kalayaan, dito sa Pilipinas, ito tayo nagpapasalamat. Kaya yan ating pag-aaralan, True Freedom in Christ. What does true freedom really means? Ano ba talaga ang kahulugan ng kalayaan? Meron tayong dalawang klase ng kalayaan. Ito yung, number 1, worldly freedom. And then, yung biblical freedom. Yan po ang ating topic ngayon. Kaya, ang number 1 natin, unang pag-aaralan is worldly freedom. Basahin mo natin ulit. Worldly freedom. Yan. Ibig sabihin mo yan, self-rule. Parang sa sarili mo lang. Ikaw ang laging nangunguna. Self-rule. Kaya dyan, sinasabi dyan, it focuses on pleasure, self-indulgence, and personal gain. Ibig sabihin, pansarili lang, kasi yan na talagang happy ka kung ano man ang ginagawa mo, wala kang pakialam sa iba. Sarili mo lang ang iniisip mo. It can lead to spiritual, emptiness, brokenness, and destruction. Yan ang pwedeng mangyari sa'yo. Pag ikaw ay makasarili, dahil na iniisip mo lang, wala nang iba, wala akong pake. Sarili ko lang to. It often promises happiness but leaves people feeling lost. Sipin niyo yun, di ba? Masaya ka ngayon, pero bandang huli, nalulungkot ka, empty ka pa rin. Nagiging ang buhay mo hunghang pa rin. Para bang may hinahanap ka, meron pa rin kalungkutan sa buhay mo. Masaya ka sa una, yan, party-party. Yung problema, party-party. Pagdating ng umaga, may problema ka pa rin. Kasi yun nga sinasabi ko sa inyo, meron kang kakulangan sa puso mo. Kaya saan maglilid yan? Sa destruction. Sabi, Proverbs 14:12. O kawikaan sa Tagalog, basahin natin. Maaring sa tingin mo, ang daang tinatahak mo ay matuwid. Ngunit, kamatayan pala ang dulo. Isipin mo, ang saya mo ngayon. Ha? Tapos pagdating pala ng dulo, bangin. Saan pupunta nun? Kapahamakan. Sabi nga, di ba sa Matthew 16:26, what a man gained the whole world, but lost his own soul. Sa'yo mapunta lahat ang kayamanan sa buong mundong to, pero ang kaluluwa mo, pupunta ka sa impyerno. Mabuhay ka man ng 100 years o 150 na, walang kapantayan sa eternal. Di ba? Na distraction. Sipin mo, 100 years ka nagpasasa sa kasiyahan, pero yung eternal na buhay mo, nadungga sa dagat-dagatan ng apoy. Eternal ho yun, ha? Walang hanggan.
Kaya sabi nga dyan, talagang distraction. Ang patutunguhan ng worldly freedom is distraction o kapahamakan. Number 2, biblical freedom. Dito po tayo magpo-focus. Kung ano yung biblical freedom. Ano ba yung biblical freedom natin? Ito yung mapagwalang hanggang kaligayahan na ating natamo sa ating Panginoong Sus. Amen? Ito yung freedom na wala tayong inambag. Wala tayong ginawa. Kung hindi, ito ay regalo sa atin ng Panginoong Yesus. It's come from Christ alone. Wala nang iba kung hindi kay Kristo lamang. Amen? Yan ang tunay na freedom. Yung ikaw ay na kay Kristo. John 8:32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Diba? Sabi, sino ba dyan yung truth? Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sino yung truth? Di ba si Jesus? Wala nang iba. Sabi ng Jesus, I am the way, the truth. Si Jesus lang, wala nang iba. Wala nang ibang tao kundi ang ating Panginoong Sus. Nasa Kanya ang tunay na kalayaan. Siya ang magpapalaya sa'yo. Ang tanong, saan ka magiging malaya? Saan ba ako magiging malaya? Freedom from Christ. Number 1, diyan tayo magiging malaya. Freedom from sin and condemnation. Diyan ka palalayain ni Kristo. Ang true freedom na ating nararanasan. Di ba? Ay nung in-embrace mo yung truth of the gospel. Yung salita ng Diyos, yung gospel, yung good news. Ang katotohanan kasi talaga si Kristo. Nung si Kristo ay tinanggap mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay naniwala na siya'y namatay at muling nabuhay para sa iyo. Ikaw ay tunay na malaya na. Amen! Pwede po ba natin palakpakan natin Diyos? Yan ang tunay na kalayaan. In-embrace mo yung gospel, good news. Diba? Napakabuti ng Diyos. Romans 6:17. Thank God. Once you were slave of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Sabihin yan, dati tayo, slave tayo sa sin, sa kasalanan. Pero ano ba yung sin yan sa Greek? Ang sin dyan sa Greek, hamartia. Hamartia. Noun so yan. Noun. Ibig sabihin, missing the mark. Sino dito yung gano'n, tawag doon? The dark. Diba? Yung dark yan, di ba, may bulog, tapos may pula, may number. Pag tira mo dark, pak, sa pader, tumama. Oo. Missing the mark. Ibig sabihin nun, yun. Hindi mo nakuha yung tama talaga pinpoint mo, natitirahin mo. Kaya kailangan tong sin na to, tingnan natin yung root o yung pinanggagalingan ng kasalanan natin, saan nang galing yun. Para bang, pag tayo nagkakasakit, pag nilalagnat ka, iinom ka ng paracetamol, tama? Biogesic, wow. Di ba iinom ka? Pagka inom mo yun, mawawala yun, ilang oras? 2, 3, pero lalagnatin ko ulit. Kailangan hanapin mo yung root kasi bakit ka nilalagnat. Tama ba? Di ba ang mga bata, gano'n, ang liksik-liksik, tapos mamaya, gabi, ba't nilagnat? Painumin ng gamot. And then, anong dapat mo gawin? Dadali mo sa doktor. Papangangahin ng doktor pag andun na, titignan, may tonsil ka. Talaga naman may tonsil Di ba? Yung tonsil nyo namamaga. Bakit namamaga? Kasi yung bata kain ng kung ano. At least nakita mo yung root. Kaya pala siya nilalagnat. Yung root na yun doon. Dahil pinapasok niya yung kamay niya, marumi, yung tonsil niya namaga. Amen po. Kaya ako alam nyo kasi may anak ako, ganun lagi. Papasok. Kaya sasabihin, yung doktor, may tonsil anak mo. Talaga naman dok, may tonsil. Kaya namamaga. Yung tonsil, yung bateng-teng ba? Yung doon sa yung gano'n. Namamagaw siya. Nakukuha niyo po ba? Yun yung root kung bakit ka nilalagnat. Ganon din tayo. Kailangan natin malaman ano yung root natin, yung sin na yan, yung hamartia. Dahil tayo naging slave. Paano ba tayo naging slave ng sin?
Balik po tayo sa Genesis. Uugatin natin. Uugatin natin para natin malaman. Kasi si Eva at Adan, di ba? Siya nilikha ng Diyos. Nagkaroon sila ng pagkakamali. Ano yon? Sabi ng Diyos, may 2 puno doon. Yung knowledge of good and evil, nagre-represent kasi yung punong yon, yung the knowledge of good and evil, yung righteousness. Di ba? Pagiging makasarili lang yan na kailangan malalaman yan. Tinukso nga sila ng diablo eh. Tapos, yung isang puno, yung tree of life na nagpo-possess naman, eternal life, wala iba kundi sa ating Panginoong Hesus. Di ba? Eternal life. Eh, ang pinili nila, anong pinili nila? Yung bunga ng karunungan. Di ba? Yun ang nagre-represent na talaga pagiging self-righteous ng mga tao. Yung the knowledge of good and evil, yun ang pinili nila. Huwag na tayong manghinayang, sabi, talaga to si Eva, yung pa kinain, no? Oh. Pero, huwag natin isipin, talagang nangyari na yun eh. Pero talagang napakabuti ng Diyos. Ang buti-buti ng Diyos. Dahil kahit na tayo nagkasala, sila Eva at Adan ay surrender na doon. Sinurrender na yung authority ng tao. Naging alipin na tayo ng kasalanan. Kaya doon ho nang galing yung sinful nature natin. Nakuha niyo po ba? Doon ho nakuha yun. Kaya bakit meron tayong sinful nature ng mga bata, di mo naman tinuturuan magsinungaling, nakakapagsinungaling. Kasi meron nga po sinful nature. Pero buti na lang, napakabuti ng Diyos dahil may good news. Dahil ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang nagpalaya sa atin. Amen? Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. Yung ginawa niya, yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Romans 8, 1 and 2. Sabi diyan, so now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Amen. Wala na tayo sa paghusga. Inalis na tayo ng Diyos doon. Ang Panginoong Hesus, pinalaya na tayo sa ating kasalanan at talagang dapat doon tayo sa dagat-dagatang apoy. Pero dahil minahal niya tayo, niligtas niya tayo. Amen. Hallelujah. Palakpakan uli natin ating Diyos na buhay. Talagang nakaka-enjoy, di ba? Pag naririnig niyo yan, lalo yung puso niyo talagang mag-uumapaw. Talagang yung heartbeat niyo, talagang napakabuti ng Diyos. Isipin mo, hindi na ako husgahan, wala na akong condemnation. Inalis ako ng Diyos. Patungo ako, dapat ako dun sa kapahamakan, inalis niya ako. Amen. Number 2, freedom from Christ. Freedom from legalism and self-righteousness. Galatians 5:1. Ayan. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage. Ibig sabihin, magpakatatag tayo sa kalayaan na natamo natin. Natamo natin dahil sa kay Kristo. Huwag na tayo magpaalipin sa bondage. Nga lang tanong, ano ba yung bondage, yung yoke of bondage na yan? Makikita natin diyan sa Galatians 2:4. Kung ano yan. Sabi diyan, kausap ng ni Apostol Pablo, yung mga taga-Galatia. My concern was because of the false brother. Those people masquerading as a Christian. Ba? May nagmamaskara dyan. Who has been secretly smuggled into the community of the believers. They had slipped into spy. Ba? May spy din na. On the freedom which we have in Christ in order to bring back into bondage under the law. Ang concern ho ni Paul dito kasi alam na nila, di ba? Yung mga taga-Galatian na sila'y na kay Kristo na. Pero may mga tao pa rin nandadaya sa kanila, false brother. Mga masquerading Christian, mga naglalagay ng maskara, mapagkunwari. Ang tinutukoy ho yan kung sino, yung mga Judaizer. Yung mga religious group na kunwari Christian. Dito wala naman ho doon, di ba? Lahat yan, wala ka naman kay maskara.
Oh, ah. Yun, yung mga yun, kasi dahil religion nga, gusto silang ibalik. Dito dapat kayo sa loob Moses, kailangan, bago kayo maligtas, kailangan gumawa kayo ng gawa, do. Sa bawat community, do this. Ganyan yung mga Judaizer. Kailangan talaga, lumuhod ka rito, or may mga ritual silang ginagawa. Kailangan, nawawala dahil, di ba tayo'y malaya na sa Panginoong Hesus? Pag-aralan nila. Kaya, may gumagawa yung mga Judaizer na para mabalik uli sila sa kalayaan, papunta under the law. Para step 1, dito kayo uli, step 1, step 2. Mas maganda rito. Gusto nilang i-bandage uli sa pagkaalipin sa under the law of Moses. Balikan natin yung Galatians 5:1. Yan. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free into the entangle again with a yoke of bondage. Makita niyo ho dyan, no? The gospel of grace. Stand fast. Ibig sabihin, magpakatatag tayo, mga beloved, sa gospel of grace. Huwag na tayong bumalik pa sa under the law. Kasi alam niyo yung under the law, yung Mosaic law, yan yung self-righteous. Magaling ako. Kaya kong maligtas ang sarili ko. Kaya kong iligtas. Kasi yan ang propensity ng tao yung magyabang ba. Huwag ka na tumingin sa kaliwat kanan mo. Ganyan yung tao Di ba? Ang talaga niya, magaling ako. Kaya ko to. Kaya kong lumapit sa Diyos. Mabuti naman ako. Wala akong inaaping tao. Wala akong tinatapakan na tao. Kaya kong lumapit. Kaya kong pagpalain ng Diyos dahil mabait ako. Do this, do that. Yan ay mga legalism. Basahin natin sa Tagalog, kung may Tagalog dyan. Yan. Tingnan nyo, basahin natin, sabay-sabay po tayo para mas lalo natin to. Nakuha po niya itong accurate. Tagalog. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya mandigan kayo sa pananampalataya nyo na huwag na kayong papaalipin muli. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos. Kasi talagang ganyan, maraming nag-i-struggle sa mga religious, sa law and legalism, mga tao. Naniniwala sila, kailangan pa rin nila talaga mag-perform. Kailangan nilang gawin to. Dahil parang tingin nila, hindi nakakaabot ang kanilang panalangin sa Diyos. Pero salamat na lang talaga. Ang tunay na freedom ay na kay Kristo. Amen. Dahil ito, hindi naman natin na ng salvation natin, gift to, regalo niya. Amen. Diba? Regalo to, ginawa niya lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung pinako, siya yung hinampas, siya kumuha lahat ng sugat para sa atin. Ang ginawa niya lahat yan sa krus ng Kalbaryo. Dahil napakamahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, love talaga ako ni Jesus. Kaya yung pagiging righteous natin, hindi natin ito na-earn kung hindi pinagkaloob to ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hindi katulad sa mga religion o sa religious burden. Lahat kailangan mo, gagawin mo to. Religious ceremony, gawin mo to. Religious ritual, gawin mo yan para ma-earn nila yung salvation. Pero salamat sa ating Panginoong Hesus talaga. Napakabuti niya. Siya lahat ng kumuha, sumipsip ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya tayo ngayon malaya dahil sa biyaya ng Diyos. Ito'y talagang regalo niya. Amen? Romans 11:6. Ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang mabuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay sa mabuting gawa, hindi na ito biyaya. Amen? Ang liwanag, di ba? Maliwanag pa sikat ng araw. Kasi pag ikaw, gumagawa ka ng sarili mo para ma-earn mo yung salvation, hindi na grace yun. Hindi na biyaya yun. Effort mo yun. Pero dahil nga biyaya ng ating Panginoong Hesus, libre regalo. Amen. Nga lang, minsan, talaga iba, pinagsasama ang law at saka grace. Pag pinagsama mo yun, mawawalang bisa ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo.
Isipin nyo na lang kung kaya nyo maligtas. Bakit pa magpapako ang Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? Bakit pa siya bababa dito? Makikihalubilo sa atin dahil siya Diyos na nagkatawan tao. Di ba? Bakit siya bababa? Kung kaya nyo palang iligtas ang inyong sarili. Baliwala yun. Parang niloko lang niya yung sarili lang niya. Pero dahil nga wala tayong alam ng Diyos na wala tayong kakayanan, iligtas ang ating sarili. Kaya siya bumaba para sipsipin lahat ng ating mga kasalanan, mapunta sa Kanya. At ang Kanyang pagiging righteous, Kanyang pagiging banal, ay mapunta naman sa atin. Amen? Galatians 5:4. For if you are trying to make yourself right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. Napakaliwanag uli ng verse na yan. Pag performance mo, ikaw na. Sige, ikaw na bida. Ikaw na ang magaling. Kung kaya mong maligtas sarili mo, ikaw na. Baka ikaw na yung pang-apat na hinahanap ba ng Diyos? O, di ba? Ikaw na. Baka ikaw na yung Diyos kung kaya mo maligtas ang sarili mo. Again, pinalaya tayo ni Kristo. Ito'y regalo sa atin, ito'y biyaya sa atin. Kaya, what does it mean to fall from grace? Yan ang marami. Bakit ba? Paano ba ako nawawala sa biyaya ng Diyos? To rely on your performance is instead of Christ's finished work. Dahil kay, ayan nakita nyo yung law, works, sarili mong effort, yung grace, Christ's finished work. Biyaya ng Diyos sa atin yan. Kaya ngayon, bibigyan ko naman kayo ng biblical example. Kung sino yung napunta dun sa self-righteous niya, yung puro works siya, at ito naman umaasa lang sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Ito regarding kay John, tsaka kay Peter, or kay Peter, or kay John. Yan. Contrast between Peter and John. Basahin muna natin si Peter. John 13:36 hanggang 38. Tingnan niyo po basahin natin. Nagtanong si Simon Pedro kay Jesus, Panginoon, saan po kayo pupunta? Sumagot si Jesus, sa ngayon ay hindi ka makakasama sa pupuntahan ko. Pero susunod ka rin doon, balang araw. Sabi ni Jesus. Nagtanong uli si Pedro, Panginoon, bakit hindi ako maaring sumama sa inyo ngayon? Handa naman akong mamatay para sa inyo. Sabi ni Pedro, matindi talaga to si Pedro. Ano napapansin nyo? Self-righteous. Kaya ko to. Pili bang hero siya? Di ba? Superman, ano ba yan? Batman, Aquaman, ganun, lahat ng superhero, malakas siya. Di ba? Isipin mo, parang, Panginoon, parang dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Wow, parang pelikula, di ba? Oo, yan yun. Kaya ganyan si Pedro, self-righteous siya. Sa tingin niya lang yun. 38, sabi, sumagot ang ating Panginoong Hesus. Talaga ba? Handa ka mamatay para sa akin? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Makinig ka. Pero wala doon Ako lang nagsabi nun. Nasa sinabi ng pastor. Ako lang nagsabi. At least malinaw. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mong ikakaila mo ako. Diba? Diniretso kagad siya ng Panginoong Hesus na hindi niya kaya. Pero si Peter nga, self-righteous, feeling hero siya. Akala niya kaya niya. Pero ang tanong ko sa inyo, dininay ba ni Pedro? Salamat sa 4. Gawin niyo naman 5 para malakas. Dininay niya? Di ba? Kasi nga, yung kanyang lakas, akala niya, kaya niya. Yung yabang niya. Pero nawala yung yabang niya nung naiipit na siya. Sa lalaki nga di ba? Umurong siya. Huwag niyo kayo mag-isip kung ano, umurong na lang siya. Umurong siya. Ay, nagdininay niya yung Panginoon Natakot siya. Nawala yung pagyayabang niya. Kaya beloved, sa oras na to, anuman ang nasa isip nyo,
alisin natin ang pagyayabang. Lahat kasi ng mga natatamo natin sa buhay na ito'y biyaya ng Diyos na galing sa Kanya. Kung ano man ang tagumpay na nakuha mo, ano man ang lakas mo, ano man ang talino mo, ito'y galing lahat sa Diyos. Biyaya niya. Amen? Palakpakan na po natin ating Diyos. Wala tayo maipagyayabang sa Diyos. Wala. Kaya naman, tingnan naman natin si John sa tagpong to. Ang si John naman po ay andun sila sa kainan para sila nag-uusap kasi tinanong nga kung sino yung magiging traidor sa kanila. John 13:23. Sahin natin, "Now, there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved." Isipin nyo, si John, andito na, nasa chest siya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung saan yung kanyang, nakahilig siya doon sa kanyang dibdib, malapit sa puso ng ating Panginoong Hesus. Andun siya, doon siya umaasa sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa kanya. Hindi dahil sa pag-ibig niya, alam niya kung kanino siya dapat lumapit, alam niya kung saan siya dapat humilig, at alam niya paano magsalita ang Panginoong Hesus. Na nakukuha ito, yung nagiging revelation sa kanya. Alam niya pag nagsalita ang Panginoong Hesus. Kaya di ba sabi niya diyan, his disciple whom Jesus loved. Lagi niyang inaangkin yun. Kasi naging karoon sa kanyang revelation yun, alam niya yung dinideclare. Dinideclare niya sa sarili niya. Napakabuti ng Diyos sa akin. Bakit niya sinasabi yun? Nagtitiwala siya sa Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya niya sinulat yun. His disciple whom Jesus loved. Sino ba nagsulat ng John? Mahirap na tanong yan. Sino nagsulat ng John? Si John, di ba? Ini-express lang niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Amen. Nakikita niya, dito ko dumidepende sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Kaya dapat nating sabihin yun. Pag umaga sinasabi ko nga rin sa sarili ko, I'm a disciple of Jesus. Sige, sabihin nyo, I am a disciple of Jesus. Amen. Lahat tayo, disciple tayo ng Jesus. Lagi natin dideklare yan. Paggising natin sa umaga. Sabi niya. Of course, lahat naman tayo, mahal ng Diyos. Amen? Lahat tayo. Kaya nga, sabi ko sa iyo, napakaganda. Pag every Sunday, meron tayong nare-receive na revelation sa Diyos. Sa pakikinig natin to, salita ng Diyos. Every Sunday, huwag niyong kakaligtaan na umaten. Dahil meron sasabihin lagi ang Diyos sa inyo. Maging uhaw tayo sa salita niya. Ganyan si John. Hindi niya pinalalagpas. Andito lagi sa dibdib ng Panginoong Hesus. Kaya lagi niya sinasabi, I'm the disciple of Jesus who loved. Meron yan. Every Sunday, kaya nga, ngayon, praise God, dahil kahit na Father's Day, alam ko magse-celebrate kayo, andito kayo, para pakinggan ang pinakamahalaga sa bawat araw na ating buhay, ang salita ng Diyos. Amen? Dahil pag mamaya, pag nag-celebrate na kayo ng Father's Day, mas lalo niyong ma-i-enjoy. Dahil narinig niyo ang salita ng Diyos, merong amang nagmahal sa atin. Amen? Kaya yun ang dapat nating isa sa puso. Pag every Sunday, alam ko atin na sa church, merong revelation na ipagkakaloob ang Diyos sa akin. Parang si John. Marireceive ko tong revelation na yan. Kasi si John lang ang nakareceive nun. Na alam niya yung pag-ibig ng Diyos. Siya lang ang nasa paanan ng Panginoong Jesus nung siya'y nasa krus. Di ba? Sa crucifixion, siya lang. Sa empty tomb, siya lang rin yung andun. Laging present lagi si John. Andun siya sa bawat galaw ng Panginoong Jesus. Lagi siyang nakasunod. Talagang disciple siya. Kaya dapat ganun din tayo. Every Sunday, yung fellowship natin, magiging kalakasan natin to. Amen? Amen. Kaya ganito naman, gusto naman natin makita kung paano rin naman si Peter na naman, na yung sinabi na niya, talagang
Ewan ko ba naman kay Peter? Hindi ko rin alam. Pero, bago to, ang lahat, alam natin dito sa church na to, sa Beloved Grace Church, every Sunday, we are deeply loved by God and highly favored and greatly blessed. Amen! Palakpakan natin ating Diyos. Yan, every Sunday, pagpunta nyo rito, mahal na mahal ako ng Diyos. Ako'y pinaboran ng Diyos. Ako'y pinagpalanan ng Diyos. Amen? Sige, balik ulit tayo dito kay Pedro. Pero sa John pa rin, 24. John 13:24. Si Peter pa rin naman ang ating pag-usapan. Ito na naman si Peter. Simon Peter, therefore, motioned to him as who it was whom he spoke. Pinatatanong niya, isipin mo, andun na siya, gumamit pa siya ng ibang tao, si John. John, dahil andyan ka na, tanong mo to. Oh. Tingnan nyo, wala siyang confident, wala siyang sarili, wala siyang kakayahan, o wala siyang tapang na siya na magtanong. Pwede naman niya tanungin, Panginoong Hesus, sino yung magtatraidor? Ako ba? Hindi naman niya, huwag niyo ulit isipin na wala dun yun. Ako lang ang gumagawa nun. Oh, di ba? Pero pwede niya, ibig ko lang sabihin, pwede niyang tanungin ang Panginoon. Pero hindi niya ginawa. Pinadaan niya kay John. Pinadaan niya dahil wala nga siyang confident na magtanong. Wala siyang kakayanan. Pero tayo, mga kapatid, alam niyo ba, pwede tayong makadiretso sa Ama at tayo'y makakapag-pray ng diretso sa Kanya. Meron tayong confident, meron tayong pagtiwala na tayo makakadiretso. Ang ating panalangin ay Kanya sasagutin dahil yung kurtina ay napunit na. Tayo pwede makakadiretso na tayo sa Panginoong Hesus. Amen. Sa Abba Father. Makakatawag tayo na Abba Father. Direct na tayo. Di ba, meron na kayong confidence yan talaga. Lord, in the name of Jesus, magaling na siya. Hindi ka muna tatawag, Pastor, kailangan kong pag-pray mo to, ha? Pwedeng ikaw na kagad. Tapos, and then, tawag ka kay Pastor. Ikaw kagad, kailangan meron ka kasi pagtitiwala sa sarili mo. Dahil alam mo, nasa yung banal na Espiritu, di ba, na nakatira sa iyo, born again ka na, kaya mo na siya ipag-pray. And then, tsaka ka tumawag kay Pastor. Oh, Pastor, pag-pray ko na. Sige, pag-pray uli natin. At least, yung sinasabi sa inyo, andun na yung urgency. Na talagang ikaw mismo, alam mo, anak ka ng Diyos. Di ba? Maririnig niya yung panalangin mo. Kakadirekta ka na. Ganun. Ganun dapat. Ito si Peter naman to. Wala siyang confidence eh. Wala. Padaanin ko na lang kay John. Oh. Balik naman tayo uli kay John. Tingnan natin. 25. Then leaning back on Jesus' breast, he said him to Lord, who is it? Di ba? Kanina, ano yun? Yung kanina kay, leaning? Leaning on. O to, ngayon naman, leaning back. Ibig sabihin lang ho, diba? Sumandal siya sa ating Panginoong Hesus. Kasi, yung tanong niya, sino ang magtatraidor sa kanila eh? Ang ating kapatid na si John, di ba? Siya'y sumandal sa Panginoong Hesus. Dahil, ano yung tanong na yun eh? Sino yung magiging magtatraidor sa akin? Dapat ka sumandal ngayon sa buhay mo sa Panginoong Hesus. Amen. Ano man ang problema mo, ano man ang sitwasyon mo ngayon, umasa ka lang sa Panginoong Hesus. Sumandal ka sa Kanya. Amen? Doon tayo magtiwala tayo sa Kanya. Ano man ang problema mo, pag ikaw ay nakasandal sa Kanya, leaning on ka sa Kanya, alam ko, Lord, di ko to kaya. Ikaw, kaya mo to. Sa'yo ko sasandal, sa'yo ko magtitiwala. Amen? Gagawin niya. Yes and amen. Dahil nagtitiwala ka, sigurado, sasagutin ng Panginoong Hesus. Amen. Kung ano man ang panalangin mo, sumandal ka, hindi lang sa pader, sa tunay na matibay na sandalan ng ating buhay. Amen. Naalala ko tuloy yung isang bangko. Di ba? Banco of Philippines. Ano yan? Ha? Nalalaman tuloy yung edad nyo, ah. Bangko Pilipino, di ba? Oo.
Para nakasandal ka sa pader. Lumalabas. Sabi ng bata, anong bangko yun? Huwag nyo na alalahanin. Pero yun ang number 1 dati. Isipin mo, nagbangko ka sa pader. Talaga mawawala yun. Dapat sa tao ka nagbabangko. Pader kasi. Joke lang. Kayo naman, no? Parang seryoso kayo eh. Pero yun. Dapat tayo sumandal sa Panginoong Jesus. Ang ginawa ni John, dahil nga matindi yung kanyang tanong na yan. Kasi hinahanap na sino yung magtatraidor sa kanya. Sa Panginoong Jesus. Kaya tinanong niya. Pero umaasa siya, ang kasagutan niya ay na kay Jesus. Kaya tayo, anuman ang problema natin, ang kasagutan lagi ay ang ating Panginoong Jesus. Anuman ang problema mo ngayon, hindi ko alam. Brother and sister, ano ang kalagayan mo ngayon? Pero may sagot ang Diyos. Sa Kanya ka lang sumandal. Amen! Tingnan natin compare natin si Peter and John. Tingnan natin dyan. Si Peter, nagre-rely siya sa boast ng kanyang, pagmamahal sa Panginoon. Mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang Diyos. Sabi niya. Diba? Nagyayabang siya. Binoboast niya. Yung love na love ko ang Diyos. Pero si John, nag-rely siya sa pagmamahal ni Kristo. Boasted on Christ's love for him. Dahil kung tayo, sa totoo lang nga, kung tayo, ang lagi natin sasabihin, mahal ko ang Diyos, pwede kang makabitaw. Pero, pag ang Diyos ang yumakap sa'yo, sigurado ako, hindi ka makakabitaw. Yung pagmamahal niya, ang yayakap sa'yo. Amen? Again, mag-rely tayo sa pag-ibig ng Diyos. Freedom from Christ, number 1. Basahin natin. Freedom from sin and number 2. And number 3, pagpapatuloy po natin to next week. Yung kasunod niyan, marami pa po. Amen po? Amen. Okay. Sige po, hindi pa po tayo dito nagtatapos. Sinabi ko lang yun. Kasi dapat meron tayo siyempre beloved walk. Kaya how to stay rooted in God's grace. Yan ating beloved walk. Staying rooted in grace. Basahin natin sabay-sabay. Napakaganda nito. Live independent on Christ, knowing that His grace sustain you, not your own works. Guard your hearts against self-righteousness. Diba? Guard natin ang ating puso. Huwag tayo maging mayabang, huwag tayo maging self-righteous, wala tayong mga pagmamalaki sa Diyos. Dapat tayo lagi mapagkumbaba. Lahat ng natatanggap natin ay biyayang galing sa Diyos. At ang Diyos, pag alam niya, lagi niyang isusustain, anuman ang kailangan mo, siya ang magkakaloob niyan. Dahil nais ng Diyos, sa Kanya tayo umasa, hindi sa sariling lakas natin. Staying rooted in grace. Next, walk in the Spirit, not the flesh. Grace free us to live holy, not lawless. Ibig sabihin yan, nasa biyaya nga tayo. Huwag nating abusuhin ang biyaya. Kasi meron ganyan eh. May mga tao, inaabuso. Hindi, nasa grace naman ako eh. Gagawin ko to. Mabait naman ang Diyos eh. Papatawarin naman niya ako eh. Hindi ganun. Pag ikaw, alam mo, di ba, na nasa iyo ang Diyos, alam mo, yung hari ng mga hari, nananahan sa iyo, yung banal na Espiritu Santo, gagawa ka pa ba ng kabaluktutan? Gagawa ka pa ba ng mga hindi magagandang bagay? Di ba, ayaw mo na nun? Ayaw mo na sa putik? Ayaw mo na sa marumi? Nilinis ka na ng Diyos, hindi mo na gagawin yun. Ang buhay mo, magiging masaya. Dahil alam mo, kasama mo siya, at ang biyaya niya ang naghahari sa iyo. Sabi nga dyan sa Galatians 5:16, so I say, let the Holy Spirit guard your lives. Di ba? Ang Holy Spirit lagi natin kasama. Then you won't belong to what your sinful nature craves. Dati kasi, alam mo, pinagke-crave ka, yung wala ka pa sa Diyos, talagang gusto mo lang happy-happy. Yun yung sabi ko, yung worldly freedom. Pero, nakay Kristo ka na eh. Bakit ka pa babalik doon?
Ayaw na natin nun. Andito tayo. Malaya na tayo. Malaya na tayo. Inalis na tayo. Di ba? Sa karumihan. Nilipat tayo from darkness to light. Amen? Kaya dapat lagi tayong conscious ang Holy Spirit nasa buhay natin. Kaya ito, talagang last na po ito. Ito ang ating beloved thought. Basahin natin. Ating beloved thought. I have been set free. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay.